Tanong ng mga customer namin, ano ba ang mas nakakatipid? Gas stove ba? O induction cooker? Tanong din ito sa atin ni Master Maria Cristina Fabian. Mas makakatipid daw yung induction kaysa gas ang gamit? Totoo ba? Actually mga Master, nasagot ko na siya regarding dyan. Sana lang nasatisfied siya sa sagot ko. At yan din ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Kumusta mga Masters? Welcome again sa aking YouTube channel! Channel! In this video, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba talaga ang mas nakakatipid, gas stove ba o induction cooker. May mga customer na nagsasabi, mas nakakatipid daw yung induction cooker. May mga nagsasabi din na mas nakakatipid daw yung gas stove. Ano ba talaga, Master? Bago ko sagutin yan, intro muna tayo. Well, simple lang naman yan. Maraming pwedeng consider kung saan ka makakatipid. Isa-isahin natin. Umpisahan natin sa gas stove unit. Sa ngayon, ang gas stove ay nagkakahalaga ng 1,000 pataas. Double burner yun ha. Depende pa sa brand and body yun. Then, kailangan mo ng tangke para sa gas stove mo. At syempre, papadeliver ka sa mga refilling station na abot pa na ang presyo ay nasa 1,000 to 1,100 pataas. Hindi pa stable yung price nun sa market. So, magkano lahat yun? 2,100. Ang galing naman sa math. Babalikan natin yan. Next is the induction cooker. Sa ngayon, ang induction cooker ay nagkakahalaga ng mga 2,000 pataas. Depende rin yun sa brand and features. At syempre, bilhin mo na yung mataas yung power wattage. Kaya I suggest yung mga 2,000 watts power pataas. Bakit? Para mabilis makaluto. Master, paano naman pagdating sa electric consumption yan? Well, hindi na simple yan. Ito na yung pinaka-complicated part dito. Alam mo ba, Master, na ang induction cooker mo na may 2,000 watts power pataas ay aabot ng 1,300 pataas kada buwan. Paano masabi? Depende pa sa paggamit mo yun. Paano mo naman nakuha yun, Master? Sige, computer natin. Take note of this, Master. Halimbawa, meron kang 2,000 watts power na induction cooker. I-divide mo yan sa 1,000. Then yung sagot, i-multiply mo lang yan kung magkano ang kilowatt hour nyo. Makikita nyo naman yan, Master, sa mga electric bills nyo. O sige, ganito. Sabihin na natin nasa 11 pesos kilowatt per hour kayo. Then, i-multiply mo ulit yan kung ilang oras nyo ginagamit yung induction cooker nyo. Sabihin natin mga 2 oras kada araw. Then lastly, i-multiply mo naman siya sa loob ng isang buwan. Sabihin natin 30 days lang. O ano, magkano? Yan yung babayaran mo sa kuryente sa loob ng isang buwan gamit yung inyong induction cooker. So ang gas stove, cost and consumption, haabot siya ng mga 2,100 pataas. Dito naman sa induction cooker, cost and consumption ay abot ng mga 3,300 pataas. Ang taas, no? Pwede na! But wait, there's more. Paano naman kung ginagamit na, Master? Doon niya nagkakatalo. Kung saan ka mas makatipid. Kay induction cooker muna tayo. Sabi ko nga kanina, Master, depende pa yan sa paggamit mo. Dahil si induction cooker, may features na timer settings, temperature settings, at power wattage settings. At hindi lang yan, Master, may automatic off features pa. O di ba? Safe pa. Isa lang ibig sabihin yan, Master. Kaya mo makontrol yung takbo ng consumption nito. Kaya pwedeng bumaba o tumaas yung bill mo sa kuryente. At depende yun sa'yo. Unlike naman dito sa gas stove, na kailangan mong i-monitor from time to time dahil tuloy-tuloy yung releasing ng flame nito. Hindi mo pwedeng pabayaan yun. Dahil kung hindi, pwedeng masunog yung niluluto mo. Ang tendency, pwedeng maubos kagad yung gas nito. Weekly pa naman tumataas yung price ng gas. At saka, unsafe pa siya without supervision and knowledge. Hindi ko totally sinasabi na unsafe itong gas stove. Kailangan lang ng konting pag-iingat at sapat na kaalaman. Kung ako tatanungin nyo, mas makatipid kayo sa induction cooker.
kaysa sa gas stove. Pasensya na kayo, medyo napahaba. Gusto ko kasi mas maintindihan nyo ito ng buo. Sana rin ay nasagot ko kahit paano ang inyong mga katanungan. At kung sa tingin nyo nasagot ko ito, mag-comment lang po kayo ng oo kung nasagot ko. Hindi, kung hindi ko siya nasagot. That's it for my video mga masters. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. Kung meron man, sana naman mabigyan nyo ako ng malaking like. At maraming Share! At syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa mga susunod na mga informative videos mga masters, always stay safe. I'll see you next time. God bless.